Dear Brother Bador, tawagin niyo na lang po akong Aling Guada. Magse-65 na po ako. Kami pong mag-asawa ay taga rito sa Bulacan. Dito po ako nakapag-asawa sa Bulacan nang magkatagpo kami ni Cesar sa isang sayawan sa baryo. Guada, pwede ba kitang ihatid sa inyo mamaya? Ha? Sige. Kung hindi makakaabala sa'yo. Salamat, Guada. Kasiyahan kong maihatid ka para alam kong ligtas ka. Sige, Cesar. Salamat. Guada, congratulations ha! Congratulations, Cesar! Thank you, Best wishes, Guada. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat, maraming salamat po. Bakit di ka pupunta sa kasal ng ate mo? Buti man lang sana makapag-uwi ng handa nila. Sigurado masasarap ang handa ng mga yon. Kasi may kaya yung si Cesar. Gusto mo bang maging tampulan ako ng panunukso at pangungutya ng ibang kamag-anak namin? Nadaig na daig ako ng ate ko. Mano naman? Mababawasan ka ba pag ikaw ay tinukso nila? Anong mababawasan? Mapapahiya na naman ako, no? Tulad ng gumraduate si ate sa pagkamaestra. At ako, hindi nakatapos. Dahil diba, itinanan mo nga ako? Diba, naging tampulan ako ng tukso? Ang layo na ng narating ng usapan natin. Tinanong lang kita kung bakit di ka punta sa kasal ng ate mo. Dami mo nang sinabi. Pati tanan natin, naungkat mo pa. Paano naman? Nagmukha na akong kawawa sa ate ko. Ay sige, kung ayaw mo edi wag. Mag-taste tayo dito sa ulam nating tinapa. Aling Felisa, tao po. Felisa, may tao. May tumatawag. Ikaw yata ang kailangan. Sandali lang. Aling Felisa, pinabibigay po ng ate nyo. Bakit daw di kayo nakarating sa kasal niya? Kaya nagpahatid na lang po ng handa niya para sa inyo. Salamat, Kamo. Masakit kasi yung likod ko kanina. Sige po, ipaparating ko na lang ang dahilan. Salamat. Sige po, ako yayao na. Elisa! Umutang ka muna ng bigas at dilata ka na Aling Simang ha? Ibabiyahe ko muna itong tricycle para may pera mamaya. Makabili tayo ng bigas. Saka umutang ka na rin ng kape. Inuubo ako sa ginaw ng umaga. Di man lang makapagkape ang tao. Oo, sige na. Papunta na ako ngayon kay Aling Simang. Pang dahilan ni Berto yung kape. Kaya daw siya inuubo. Nakita kong may bahid ng dugo ang dura niya kanina sa CR. Kailangang ibukod ko na ang mga gamit ng mga anak ko, lalo na sa pagkain. Baka may sakit na si Berto at mahawa pa niya yung mga anak niya. Naku, bakit ako inuubo ng ganito? Magpapacheck up nga ako ng center. Total, libre naman. Bukas na bukas din. Pupunta na ako sa center. Para malaman ko. Baka may sakit na rin ako tulad ni Berto. May sakit na rin ako tulad ng sakit ni Berto. Ibinukod ko naman lahat ng gamit namin sa pagkain. Ano, sabi sa center, dapat bukod daw kami ng higaan. Dahil sa hinila, maaari ka na rin palang mahawa lalo hindi pa nagagamot si Berto. Nangyari kasi dito sa center namin. Halos magkaubusan ng gamot dahil sa dami ng may sakit. Paano na kami ni Berto? Nakita ko kahapon ng kapatid kong si Felisa patungong center. At nang tanungin ko ang nurse doon, may sakit daw sa baga ang kapatid ko at bayaw ko.
Paano ko kaya sila matutulungan? Mag-iisip ako ng paraan para matulungan ko ang kapatid ko. Kawawa naman sila. Anong sabi mo, mahal? Magpapaalaga tayo ng baboy? Oo, Cesar. Para pag dumami, maganda, di ba? Kikita tayo agad. Sige, kung yan ang gusto mo, okay lang. Pero, huwag ka magpapagod ha. Gagampan ka na. Kailangan malusog kayo ng baby ko ha. Oo, Cesar. Kaya nga, kukunin ko na sa Naberto at Pilisa para silang mag-alaga ng mga baboy. Sige, mahal. Bukas, bibigyan ko sila ng pambili ng biik. Palalakihin at paanakin. Buti naman, Berto. Inuupahan tayo ni ate sa pag-aalaga natin ng mga baboy nila. Oo, Pilisa. Bukod sa upa natin, may kickback pa tayo sa pagkain ng mga baboy. Dumami na ang mga baboy ni Ate Guada. Pagkakapera na siya ng malaki dahil sa amin. Daig na naman ako ni ate. Unti-unti nang lumalago ang kabuhayan nila. Samantalang kami, mahirap pa rin. Hindi ko ipapaalam kay Berto ang gagawin ko. Baka siya pa ang magbuking sa akin kay ate. Patay lahat ang baboy natin, Cesar. Hindi naman sakit ang ikinamatay ng mga baboy. Kundi nalason silang lahat. Tana, mahal. Kung sino man ang gumawa sa atin ng kalapastanganang ito, ay nakikita siya ng Diyos. Tumahan ka na, mahal. Hindi na mababalik ang lahat ng nasayang. Pero alam ko, ibabalik sa atin ng Diyos ang lahat ng ito. Kapatid ko, Felisa. Sayang namatay ang mga baboy. Itutulong ko sana sa inyong mag-asawang ang pagbibilhan ng mga baboy na pangnegosyo ninyo para hindi na kayo naghihirap sa buhay. Na itutulong ko na rin sana para makapagpagamot kayo mag-asawa. Ate! Ate ko! Diyos ko. Patawarin po niyo ako sa nagawa kong masama sa ate ko. Nang dahil sa inggit ko sa kanya. Mahal pala niya kami ng pamilya ko. Berto, buhay ka pa sana kung hindi ako naging masama kay ate. Si ate na napakabait sa atin. Ang ginawan ko pa ng hindi tama. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Brother Bador, sa huli po ay humingi ng tawad sa akin ang kapatid ko. Pinatawad ko na rin siya. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Ang Panginoon ay nagpatawad sa mga nagkasala sa Kanya. Ako pa kaya? Salamat po, Brother Bador, sa pagbasa ng liham ko sa inyong programa. God bless po. Guada. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Napakinggan natin
ang isinadulang kwento sa buhay ni Guada.